Masaysayang araw po. It's showtime! Buong linggo po akong nasa Western Visayas State University, lungsod ng Iloilo, bilang isa sa mga instruktor na mga guro ng rehiyon sa Graduate Diploma in Cultural Education ng National Commission for Culture and the Arts. Binabati ko po sila. November 17, 1898, kahit na bantay sarado ang mga Espanyol sa daan mula Haro patungong Santa Barbara, Iloilo, 3,000 tao mula sa dalampasigan at looban ng nagtipon sa paligid ng isang kawayang tagdan sa harapan ng Kasa Municipal. Bakit sila naroon? Isang bagdila na katulad ng iwinagayway ni Pangulong General Emilio Aguinaldo sa kawit ang itinaas sa Santa Barbara. Ito ang unang pagkakataon na iwinagayway ang bandila ng Pilipinas sa Kabisayaan. Pinasinayaan ni General Martin Delgado ang pamahalaang revolusyonaryo sa Panay. Malapit sa itinataas na bandila, isang babae ang nakitang buong pagmamalaking nakatayo. Siya ang dahilan kung paano napunta kina Delgado ang bandila. Si Patrocinio Gamboa Ibig. Ha? Who's that? Pokemon! Isinilang sa isang kilalang pamilyang ilustrado sa Haro, Iloilo noong April 30, 1865. Isang pasaway, patago niyang binasa ang mga nobela ni Rizal at ang mga sulatin ng kababayan niyang si Graciano Lopez Haina. Sa pagsisimula pa lamang ng himagsikan sa Iloilo, bahagi na siya ng mga pinuno nito. Sumasama sa mga lihim na pulong ng Komite Konspirador sa Molo simula March 1898. Dahil bahagi ng Alta Sociedad, naging epektibong tiktik o espiya para sa mga mapanghimagsik. Ni hindi man lamang nakahalata ang mga Espanyol. Nangalap siya ng mga gamot, pagkain, armas at mga bala para sa mga revolusyonaryo. Nakilala sa tawag na Tia Patron. Nanguna siya sa paggawa ng bandila ng Pilipinas hango sa ginawa ni Marcel Agoncillo sa Hong Kong at siya rin ang pinag-abutan ng saber na kaloob ni Emilio Aguinaldo kay Delgado. Ang problema, mahihirapan silang makapuslit patungo kay Delgado dahil lahat ng dumadaan patungo ng Santa Barbara ay mahigpit na kinakapkapan at binabaril ng walang awa ang makitang mga revolusyonaryo. Walang lalaki ang gustong magpadala ng mga gamit na ito. Si Tia Patron ang nagpresenta. Ibinalot niya sa katawan ng bandila bago nagbihis ng patadyong at nasa loob naman ng tartanilya o kalesa ang espada na tinakpan ng dayaming bunggalon. Ang nagpanggap na kutsero ay ang batang tinyente na si Honorio Solinap. Sa tuwing may checkpoint na mga kasadores ng mga Espanyol, sisigawan ni Tia Patron ng kutsero, sabay kurot, kagat at sapak tulad ng isang nager na asawa. Sa tuwa sa kanila ng mga sundalo, nakakalimutan nilang inspeksyonin ang mga ito. Maluwalhating na ilusot ang bandila para sa pagdinig. Patuloy na nagalaga ng mga sugatan at may sakit na mapanghimagsik, maging sa pagdating ng mga Amerikano. Nang alukin siya ng pamahalaan sibil ng pensyon, tinanggihan niya ito sa pagsasabing, ibinigay ko ang serbisyo ko bilang pag-aalay ng pag-ibig sa bayan. Hindi ako humihingi ng kapalit sa mga paglilingkod ko. Namatay siyang matandang dalaga noong November 1953. Tia Patron, Manang Patrocinio, daluyan ng ginhawa ng himagsikan at patunay na sa himagsikang nagtagumpay laban sa mga Espanyol, kasama rin ang mga Bisaya at ang mga babae. Ako po si Xiao Chua para sa Telebisyon ng Bayan. And that was Xiao.